Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel, Online Selling Tips and Techniques. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay kung paano ba natin ma-update ang ating business information sa Shopee app for individual seller. So paano natin gawin yon? Paano tayo mag-fill up? Huwag na natin patagalin. Let's go! Tanggap na ba kayo ng ganyang notification? Update your business info. So, i-click nyo yan. After clicking, mapupunta kayo sa Seller Education Hub. So, sa bandang baba, makikita nyo, dun sa second stanza, may naka-highlight doon na red. Yung submit the complete business info. I-click nyo yung highlight na yon na red. After clicking nun, kailangan nyo mag-login. Kailangan nyo i-input ang inyong password. After putting your password, verify. Kailangan tama yung password nyo ha. Para hindi na kayo magre-reset ng password. Then, mapupunta kayo sa business info. Kita nyo dyan sa business info na yan, no data available. Doon sa may bandang baba, no data available. Pero may naka-highlight doon na edit. I-click nyo yung edit. Click nyo na yung edit, lalabas na yan. Lalabas na yung ibang information nyo. May mga blank spaces dyan na kailangan nyong i-fill up. Doon sa kauna-unahan, makikita nyo doon seller type. I-click nyo yun. And then, lalabas doon, individual or business. Doon tayo sa individual. After clicking the individual, ilagay nyo ang inyong registered name. Registered name, yan yung nilagay nyo nung nag-create kayo ng account. Iba ang registered name sa shop name ha. Iba yon. May mga ibang info doon na naka-fill up na. Question doon, tinatanong kung meron kang TIN ID. Naka-input na doon yung yes. Ngayon, kung may TIN ID ka na, ilagay mo na doon yung TIN ID number mo. Kailangan mong isama yung dash. Kasi kapag hindi mo sinama yung dash, dire-diretso lang yung number, invalid TIN ID. So, di ba dapat first 3 number and then dash, tapos second 3 number and then dash, then third 3 numbers, dash, tapos kasama yung 5 0 sa huli. Yung nagbe-blink, idikit mo sa 0. Tapos yung i-input o ilagay ang inyong TIN ID number, meron dong pinapa-upload. Certificate of Registration. So, itong Certificate of Registration, ito yung ID nyo mismo sa TIN. Picture and then upload. Yan yung certificate nyo of registration. Tapos yung i-upload yung certificate of registration nyo o yung photocopy ng inyong TIN ID, merong nakalagay dun sa baba na style or name. Business style or name. Ito yung pangalan ng shop nyo. For example, ang pangalan ng shop nyo na linagay nyo is Lilibet Shop. Yun ang ilalagay nyo. So, maliwanag yun ha. Pangalan ng shop nyo, yung business style or yung business name. Yung may upload, then save, and then save, confirm. So, kapag nagawa nyo ng lahat yan, na-save nyo na at na-confirm nyo na, maghihintay na lang kayo ng ilang days kung okay ba o approve. Ino-notify tayo through email. So, hintayin na lang natin. Hindi naman kasi sinabi din ni Shopee agent kung mga ilang araw bago mag-notify kung okay na ba yung ginawa nating registration. So, yun lang. Madali lang. So, para hindi tayo magkaroon ng problema sa platform o magkaroon tayo ng platform restriction, better we submit na the information needed ng BIR.
Ang kailangan lang naman talaga doon is yung TIN ID mo at saka yung photocopy ng ID mo mismo. So, yun lang. I do hope nakatulong yung video again. Bye!